Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ezekiel A. Miranda at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang mga natutunan ko sa asignaturang Pilipino o sa masining na pagpapahayag mula sa Kabanata 1 hanggang sa Kabanata 10. Kabanata 1, ito ay may pamagat na kalikasan ng retorika. Sa katuturang kontemporaryo, sinasaklaw ng retorika ang mabisa at epektibong pagsulat. Tinutukoy dito ang retorika na sining at agham ng paggamit ng mga pananalitang mabisa sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan, lalong-lalo na sa tuluyan. Sa pagtatalumpati naman, ang mahalaga ang estilo, paggamit ng mga matalinhagang pahayag, husay na pagsasalita, pagiging magilas at pagdaragdag ng mga paliwanag. Ano nga ba ang layunin ng retorika? Ang layunin ng retorika ay anuman ang disiplinang ating kinabibilangan, ang tayo ay makasulat ng mahusay. Kung kaya't nililinang ng retorika ang pagkakaroon ng mapanuring kaisipan sa pagbuo ng mga ideya at makapamahalak sa maangking kakayahan. Ano nga ba ang kahalagahan ng retorika? Mahalaga ang retorika sa pang-araw-araw na buhay ng tao dahil ito ay nagbibigay daan sa mga aktibidades na ginagawa ng tao tulad ng pakikipag-usap, pakikipag-argumento at paghahanap ng impormasyon at kaalaman. May iba't iba ang gamit ang retorika. Dito ay sa edukasyon, sa relihiyon, sa politika, sa legalidad, sa kultura at sa sosyolohiya. Merong mga elemento ang retorika at ito naman ay ang paksa, kaayusan ng mga bahagi, estilo, shared knowledge at paglipat ng mga mensahe. Kabanata 2. Ugnayan ng retorika at gramatika. Tatlong mahalagang bagay sa sinasaklaw ng wika. Una ay ang pag-aaral ng anyo, uri ng mga salita. Pangalawa ay tamang paggamit ng salita. Pangatlo ay tamang pag-uugnayan ng mga salita. Bahagi ng mga pananalita or part of speech. Ito ay isang lingwistikong kaurian ng mga salita na pangkalahatang binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng sintaktiko at morpolohiyang asal na bahaging panleksyong tinutukoy. Mga 10 bahagi ng pananalita. Mga nominal. Pangalan or sa Ingles ay noun. Panghalip or sa Ingles ay pronoun. Mga panuring o modifier. Pang-uri or adjective, pang-abay or adverb, mga pang-ugnay, connectives, pangatnig or conjunction, pang-angkop o ligature, pang-ukol o preposition, mga pananda, markers, pantukoy, article or determiner, pangawing o pangawil, linking o copulative, pandamdam or interjection, pangugnay, pangukol o preposition, pangatnig, conjunction, pangangkop, ligatures. Kabanata 3. Ito ay may pamagat na tayutay. Ang tayutay o figure of speech sa wikang Ingles ay mga salita o mga pahayag na gumagamit ng mga salitang matalinghaga upang ang pagpapahayag ay mas maging kaakit-akit, makulay at mabisa. Mga uri ng tayutay. Ito ay ang simile o pagtutulad, metapora o pagwawangis, personifikasyon o pagsasatao, apostrophe o pagtawag, pag-uulit, hyperbole o pagmamalabis, onomatopeya o paghihimik, pag-uyam, pagpapalit saklaw o senecdote, paglilipat wika, pagpapalit tawag, pasukdol o climax, anticlimax, pagtanggi, pagtatambis, retorika na tanong, paralelismo, paglumanay, paghahalintulad at pangitain. Kabanata 4.
ito ay may pamagat na idioma. Ang idioma ay isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyonal sa ibang salita. Hindi binubuo ng tumpang na kahulugan ang mga kanya-kanyang salita na nabuo. Ito ay di tuwirang pagbibigay kahulugan at pagpapakita ng kaisipan at kaugalian ng isang lugar. Mga halimbawa ng idiomatiko. Una, balat sibuyas. Ang ibig sabihin nito ay maramdamin. Bugtong na anak o kaisa-isang anak. Hulog ng langit, kapalaran. Magsulog ng kilay, magtiyagang mag-aral. Malakas ang loob, matapang. Kabanata 5. Ito ay may pamagat na batayang uri ng diskurso. Ang batayang uri ng diskurso ay isang mahalagang bahagi ng anumang pagsasalita o sulatin. Ito ay naglalayong humikayat, magbigay pansin at magbigay konteksto sa mga tagapakinig o mambabasa tungkol sa paksa ng diskurso. Paglalahad. Ito ay isang anyo ng pagpapahayag na ang layon ay magbigay kaalaman, magpaliwanag at tumugon sa pangangailangang pangkarunungan. Mga uri ng paglalahad or akdang expository, pagbibigay kahulugan o definisyon, pagbibigay panuto, pagtatala, balita, pitak o column, suring basa, sanaysay, paglalarawan. Ang layunin nito ay bumuo ng isang hugis o anyo ng isang tao, pook, pangyayari sa pamamagitan ng imahinasyon. Ano ang dalawang uri ng paglalarawan? Ito ay karaniwan o kolektibong paglalarawan, masining o subhektibong paglalarawan. Pagsasalaysay. Ang naratibo o pagsasalaysay ay isang anyo ng pagsulat o pagpapahayag ng mga kaganapan, kwento o pangyayari sa isang organisadong paraan. Mga bahagi ng pagsasalaysay, simula o exposition, suliranin o banghay or conflict, tukos o kaganapan, climax, pag-unlad o calling action, wakas, resolution. Pangangatwiran, uri na pahayag na naghahanap ng patotoo o ebidensya upang ang isang proposisyon o paniniwala ay maging katanggap-tanggap sa iba. Mga uri ng maling pangangatwiran, argumentum ad hominem, argumentum ad baculum, argumentum ad misericordiam, non sequitur, maling paglalahad, maling paghahambing, maling salingan, maling otoridad, dilema. Kabanata 6. Ito ay may pamagat na pagsasaling wika, pagpapalik tanaw, kasaysayan ng pagsasaling wika sa Pilipinas. Unang yugto ng kasiglahan, panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Ikalawang yugto ng kasiglahan, panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ikatlong yugto ng kasiglahan, paglinang at pagtupad sa patakarang bilingual. Ikaapat na yugto ng kasiglahan. Apat na antas sa pagsasalin, antas textual, antas referential, kohesibong antas, pagiging likas na antas. Pamamaraan sa pagsasalin, salita sa salita, literal, adaptasyon, matapat, idiomatiko. Kabanata 7. Ang pagsulat ng komposisyon. Ang komposisyon ay mga hinabing kaisipan tungkol sa isang paksa. Binubuo ito ng tatlong bahagi, ang panimula, panggitna at pangwakas. Ang isang komposisyon ay dapat magtaglay ng sumusunod: isang diwa, kaisahan, kaayusan, sapat na haba, wastong kayarian ng mga pangungusap, maayos na ugnayan ng mga ideya. Hakbang sa pagsulat ng komposisyon, paghahanap, pagpili at paglilimita ng paksa, pagpaplanong exploratory, pagsulat ng unang borador o draft, proofreading,
pagwawasto at pagre-revisa. Mga uri ng komposisyon: deskriptibo, naratibo, expository, argumentatibo. Mga uri ng talata: talatang nagbibigay definisyon, talatang nagpapakita ng sanhi at bunga, talatang naglalatag ng enumerasyon, talatang naglalahad ng pagkakasunod-sunod o order. Kabanata 8. Ito ay may pamagat na mapanuri at kritikal na pagbasa. Ang pangunahing layunin ng pagbasa ay ang pagkuha ng impormasyon mula sa binabasang teksto, mga hakbang sa pagsusuri, muling pagpapahayag ng paksa o restatement, paglalarawan ng teksto o description, pagpapakahulugan sa teksto o interpretation. Ang mga antas ng pagbabasa: batayang antas, inspeksyonal na antas, analytical na antas. Mga teknika sa pagbabasa: skimming, scanning, casual, komprehensibo, critical, pamuling basa, at basang tala. Mga kinakailangang kakayahan ng mga mambabasa: pagkilala sa salita, word perception and recognition, pag-unawa sa teksto o comprehension, pag-unawa sa bawat salita ng teksto at katatasan dito or fluency, wastong pagbigkas ng mga salita o decoding, kakayahang bokabularyo or vocabulary, pagpapahalaga sa panitikan or literary appreciation. Kabanata 9. Ito ay may pamagat na komposisyong personal. Mga halimbawa ng komposisyong personal: una ay journal, isang uri ng komposisyong personal kung saan nakatala ang personal at pang-araw-araw na danas ng manunulat na maaaring pisikal, mental, emosyonal, social at spiritual. Pangalawa, autobiography. Hindi tulad ng biografiya, ang manunulat mismo ang naglalahad ng kanyang sariling buhay sa autobiography. Mga uri ng autobiography: full autobiography, memoir, psychological illness, spiritual, overcoming adversity. Pangatlo, ito ay ang refleksyon, isang sanaysay na naglalaman ng personal na tingin sa paksang tinatalakay. Kakikitaan ng paglalahad ng sariling opinyon ang komposisyong ito, at sa paglalahad na iyon mahalagang nakabatay ito sa ebidensya, analysis at kritikal na pagsusuri. Kabanata 10. Ito ay may pamagat na komposisyong popular. Mga halimbawa ng komposisyong popular: una ay ang slogan. Ito ay isang linyang nagtataguyod ng aral o paalala. Bukod dito, pangunahing layunin ng slogan ang maging madaling maunawaan at matandaan ang mga mensaheng nais ipahayag sa madla. Pangalawa ay ang patalastas. Ang patalastas o mga advertisements ay karaniwang matatagpuan sa iba't ibang mga medium tulad ng pahayagan, magazine, radyo, telebisyon at iba pa. Layunin nitong magbigay impormasyon, direksyon at manghikayat sa mga mamimili o target audience. Pangatlo, awit. Ang awit ay isang anyong pampanitikan na may kasamang musika. Karaniwang may tono at sukat ito, at likas sa mga Pilipino ang pagkahilig sa pag-awit. Ang mga awitin ay karaniwang tumatalakay sa mga damdamin, pangarap, kultura at pananaw ng tao. Ang tempo ng mga awitin ay maaaring mabilis, masaya at malaya. Pang-apat ay ang comics. Ito ay isang grapikong medium kung saan ang mga salita at larawan ay ginagamit upang ihatid ang isang kwento o salaysay. Karaniwang binubuo ito ng maliliit na serye ng aklat na naglalaman ng mga kwentong nakabuhit. Panglima ay ang television at radyo. Dito na po nagtatapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig.